Milyon-milyong pisong halaga ng mga pinatuyong parte ng Stingray at Manta Ray ang nasabat ng otoridad sa Manila North Harbor. May ulat on the spot si Dante Perez. Dante? Yes, Pia, itinuturing na critically endangered marine species ang stingray at manta ray na nakumpiska ng mga taga Bureau of Customs na mas kilala bilang PAGI. Pia, tinatayang nagkakahalaga ng 10 million pesos ang may 2,300 kilograms ng pinatuyong balat, hasang, panga, buntot at karne ng stingray at manta ray na nakumpiska ng Bureau of Customs dito sa Pier 12 ng Manila North Harbor. Kabilang nga rito ang manta ray at stingray o mas kilala bilang PAGI sa mga endangered marine species. Sakay ng MV Princess of the South, tinangkaraw ipuslit ng forwarding company na Gold Coast Marine Export Incorporated ang 10-foot container van galing Cebu puntang Maynila noong August 27. Pero agad nagpalabas ng hold order ang BIFAR dahil wala itong transport clearance na alinsunod sa fishery regulations. Mabenta ang mga PAGI, Pia, dahil ginagamit ito sa traditional Chinese medicine. Nagkakahalaga ng $500 per kilo ang manta ray at $8 naman ang stingray sa black market. Pinaniniwalaan nitong nakakagamot ng sakit sa balat at lalamunan, cancer, kidney, chickenpox at pagkabaog. Nakakatulong rin daw ito, Pia, para palakasin ang immune system sa pamamagitan ng pag-alis ng mga toxin sa katawan at pinagagandang sirkulasyon ng dugo. Ang balat naman ito, Pia, ginagawang wallet, bag, sapatos, belt, jacket at cellphone cases. Masarap din daw itong putahe ang karne nito, pero mahigpit itong ipinagbabawal ng RA 8550 o Philippine Fisheries Code of the Philippines of 1998, batay na rin sa Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Well, meron naman talaga tayo ring local market dito, no, ng Chinese traditional medicine. Pero hindi rin kasi ruled out na possibling ilalabas din ng bansa. Dahil siyempre pagka in-export mo yan, may additional profit din sila siguro dyan. In coordination with BIFAR, doon natin na-identify kung anong klaseng hayop itong product na ito. Ginamitan pa nila ng DNA testing to make sure that it is an endangered species. Pia, sinubukan nating kunan ng pahayag ang forwarding company na Gold Coast Marine Export pero wala pa tayong nakakausap hanggang sa ngayon. Patuloy naman ang investigasyon ng BOC para tukuyin kung sino ang nagpuslit ng kontrabando papuntang Maynila. Pinag-uusapan na rin ngayon, Pia, ng BIFAR at BOC kung paano mapapakinabangan ang mga nakumpiska. At yan ang mainit na balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Dante Perelio.